Congratulations po! Congrats kay Maestro 21 TV! Congrats! Siya pong pinanghalpon na Best Reactor ngayon. Okay, mga kalingap, isang mamuling mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan. Sana po kayo dako ng mundo naroroon. Ako pumuli ang inyong lingkod, Maestro 21 TV, at sa ating video ngayong araw na ito ay tayo ay magbibigay na muli ng isang reaksyon po tungkol po sa komento. Ay nako, komento na naman po ng hindi natin malaman kung ito po ay viewer na siya po ay sumusuporta sa Kalingap o sa lahat po ng programa ng Kalingap. Pero bakit ito ay, ang komento ay mapanira? Mapanira po sa katauhan po ni Beyonce. Pini-question po ang pagkatao. Para sa akin mga Kalingap ay ito ay pag-question po ng pagkatao po ni Beyonce at mayroon po silang sinasabi po dito ay mayroon po silang napupusuan o sila po ang namimili o siya po ang namimili in particular kasi isang tao lang naman po ang ating nakitaan po ng komento. Siya po ay namimili po ng kung sino po ang nararapat na itambal o i-love team kay Papa Eds or kay Kalingap Edu. So yan ang ating paksa ngayong araw na ito, pero bago po yan tayo muli ay magbibigay pugay sa ama at founder po ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang. At siyempre tayo ay tangkilikin po natin Ate Ed Vlog, Kalingap Rob, Kalingap Dan, Kuya Brooks Vlog at Ruel of Malalag. At siyempre kung bago lang po kayo sa munting channel na ito, sana po ay inyo rin pong suportahan sa pamamagitan po ng pag-like, share, and subscribe. At tuloy pindutin na rin po ang notification bell at nang sa ganon tayo pa rin po ay magsama-sama sa susunod na mga reaction videos na ating gagawin. Likewise, mega shoutout po sa ating mga kasamahan po dyan sa Karepa, Kalingap Reactor Partner, sa pamumuno po yan ni Javier De Leon, aka Birador. At tagkilikin po natin ang ating masisipag, batyatsagang mga charity vloggers na nakatalaga po sa iba't ibang Kalingap landing pad na mayroon po tayo sa ating bansa. At siyempre, ganun din po sa inyong mga Kalingap subscribers, solid supporters, and organic sponsors. At ganun din po sa ating mga kapatid po dyan sa Team Siomay ng Kalahi Community. Mega shout out po sa inyo lahat at ng buong Kalahi Community. Okay? So, dito po sa ating thumbnail, nakalagay po sa ating thumbnail at ilagay ko rin po dyan sa ating nasa screen na rin po ang naturang komento po ni Romel may piyesa. Okay. Alright. So, talakayin po natin ang kanyang komento. Una pong bibigyan ko po ng komento or reaction po ay ito po yung sinasabi niyang iba na ang galawan po ni Beyonce ngayon. Ano kaya sa palagay po niya? Paano kaya niya nasabi na iba na po ang galawan? Nagmamayabang na ba ang si Baby Beyonce o si YP Beyonce sa kanyang palagay? Pero kapag sa akin pong pananaw, itong sinabi po niya na iba ng galawan po ni Beyonce ngayon, para bagang sinasabi ng naturang commentator na ito, ang viewer na ito ay ang YP Beyonce ay parang sinasabi niyang siya po ay malandi na. Malandi na nga ba ang Baby Beyonce ni Kalingap Edu o ni Papa Eds, mga Kalingap? Iba na ang galawan ngayon. Okay, sabi niya, siya na ang nagsabi, hindi ka bastusin kung tama ang galawan mo. So parang aking pananaw dito, ang pananaw po ng commentator na ito kay Beyonce ay isang malanding dalaga o dalagita. Dalagita, sabi natin kasi 17 years old. Paano kaya nasabi ng commentator na ito na medyo nag-iba na po at lumalandi na po itong si YP Beyonce, mga Kalingap? Kilala ba kaya? Pambihira itong taong ito. Kilala niya kaya ng personal ang Baby Beyonce na ito? Kilala kaya ng commentator na ito ng personal o nakadaupang palad na ba
ng commentator na ito ang si YP Beyonce? Kung ang taong ito, ang pinagbabasihan po lamang niya ang kanyang nakikita sa mga vlog o sa mga videos na tampok ang mag-love team, hindi naman po natin masasabi na magkaslaw ng kumilos itong si YP Beyonce, hindi po ba? Baka naman po itong commentator na ito ay kung ano yung kanyang pag-uugali sa totoong buhay ay inaano niya yung inaano niya doon kay Baby Beyonce. Okay? Sinasabi niya, malandi. Baka ikaw naman po ang malandi dito kay Romiel. Hindi natin alam kung babae ba ito or lalaki, mga kaibigan. Ha? Kaya ipagpatuloy natin. Tama lang para hindi masaktan po, para hindi masaktan uli si Edu. Pero si Jovi ang bagay kay Edu. Sabi niya. So ibig sabihin mga kalingap, mayroon po siyang napupusuhan. Siya po ang namimili. Bakit niya masabi na masasaktan po itong si Kalingap Edu o si Papa Eds? Yun pala ay mayroon po siyang gustong iparehas, gustong i-love team kay Papa Eds. Kaya naman pala mga kalingap kaya na mainit ang dugo po ng taong ito kay Baby Beyonce kasi gusto niya, mayroon po siyang manapupusuan o mayroon siyang iniidolo para po kay Papa Eds. Hindi niya gusto si Baby Beyonce. So sa ating pananaw mula naman po dito mga kalingap ay hindi tayo po ang namimili. Hindi po ang bagamat siyempre pinupulsuhan po ni Kalingap Rob kung sino po ang pinupulsuhan niya sa pamamagitan po ng mga komento ng mga viewers sa kanya pong live, kung sino po yung trending na pwedeng itambal kay Kalingap Edu. Pero hindi ibig sabihin na lahat po ng komento doon ay lahat po ay mapagbibigyan. So nakita lang siguro po ni Kalingap Edu na may chemistry. May chemistry po itong dalawa. Itong si YP at saka si Habi Eds. Kaya sila po ang pinagtambal. Ngayon, itong sinasabi po niya rito, nagngingit-ngit pa itong commentator nito. Sinasabi po niya, dahil unang gusto ni Edu si Jovi, binigyan pa nga niya ito ng CP. Okay. Ang pagkakalam ko, kung sinasabi niyang Jovi, baka si Jovi po ay isa sa mga beneficiary po ni Kalingap Edu. Okay. Pag isa po sa mga beneficiary, hindi ibig sabihin na kung binigyan po siya ni Kalingap Edu sa tulong po ng mga sponsors, binigyan po siya ng CP, ay hindi ibig sabihin na may gusto na. May pagtingin na po itong si Kalingap Edu kay Jovi. Kung siya po ay beneficiary, nararapat lamang nabigyan po ni Kalingap Edu kung ano ang pangangailangan ng beneficiary na ito. At kung kaya po ng kanyang channel na ibigay, di bibigyan kasi nga beneficiary, di po ba mga kalingap? Hindi ibig sabihin na kapag binigyan na at tinutulungan na po ni Kalingap Edu ay sila na po yung po pwedeng mag-love team o sila may pagtingin, may lihim ng pagtingin po si Kalingap Edu. Doon sa napanood ko pong interview po ni Kuya Bal kay Papa Ed, sinasabi po ni Kalingap Edu doon na parang pinattern po niya yung pamamaraan po niya ng pagbablog sa mga ginagawa po ni Kuya Bal, mga kapatid, mga kalingap. Bakit po? Kasi kinukuha niya yung style na kung sino-sino po ang priority ni Kalingap Edu na tulungan ay yung pinaghalong mga bata na talagang nangangailangan ng tulong, mga matatanda, bagamat matatanda na at may kaya po nilang i-provide ang kanilang mga sarili, pero may mga pagkakataon itong matatanda ay wala nang kakayanan. Ngayon, ito naman po, yung katanungan po doon ni Kuya Bal, ay nasabi niya na, napapansin ko, Papa Eds, na bakit lately, ang mga ibinablog mo ay yung magaganda. Sabi po naman po doon ni Kalingap Edu ay,
Pinaghalo-halo niya kasi minsan kung yung mga bata at matatanda lamang po ang kanya pong iblablog at kanya pong itatampok sa kanya pong channel, alam po naman natin ang charity ngayon, charity vlog ngayon ay mahina sa views. So kinakailangan po kumita rin po ang channel po ni Kalingap Edu upang sa ganoon ay may pantustos siya sa mga binibigyan niya po ng tulong o binibigyan niya po ng ayuda, mga iba't ibang beneficiary na nangangailangan po ng ayuda. Kasi alam po naman natin ngayon ang trending, ang gusto po ng tagapanood, isang Cinderellang kwento, yung maganda sa paningin ng ating mga tagapanood. Hindi po ba? Tanggapin po natin yan. Kaya nga po, madalas nakikita po natin ang mga tampok po ng mga charity vlogger paminsan-minsan ay yung mga kabataan na mayroong artistahing pagmumukha at magagandang mga kutis. Okay? Mga artistahin, kumbaga, ang mga itsura. Yun po yung dahilan kung bakit sinasabi na itong nagkomento na ito ay hindi ibig sabihin na binigyan ay siya na po yung nagugustuhan ni Kalingap Edu. Okay? Mapagkatiwalaan itong si Joby, si Biancy kasi lahat ng gwapo crush. Okay? Ibig sabihin, ang pinupunto po ng commentator na ito mula pa po doon sa simula ng kanyang komento ay talagang sinasabi po niya na itong si YP Biancy ay malandi. Pambihira naman po. Sino kaya ang mas malandi? Kilala mo ba yung sinasabihan mong tao o yung tao na ito? Nakadaupang palad mo na ba itong si YP Biancy? Nako po, baka ikaw po yun. Ikaw po yung malandi. Bagamat hindi niya ginamit yung pananalitang malandi, pero yung tono ng pananalita ay yun na nga po. Para sa akin lang to, opinion ko ito. Yung tono ng pananalita ay para bagang may disgusto. Ngayon, sabi ko nga, alam ko ikaw ay Kalingap viewer, so sa makatweet, ikaw ay supporter ng Kalingap. Kung ikaw ay supporter ng Kalingap, so lahat po ng programa ni Kalingap Rap, Kuya Bal, at ng mga iba pang mga Kalingap partners, ay dapat doon tayo sumuporta. Bagamat mayroong kapong napupusuan para po kay Kalingap Edu, ay hindi naman po tayo ang masusunod. Ngayon, kung hindi mo gusto po si Baby Biancy o si YP Biancy, ikaw na nagkomento po diyan, Romiel. Kung hindi mo gusto, siguro, wag mo na lamang pong panuorin upang ikaw ay hindi at manahimik na lamang din para hindi ikaw po ay makapanakit ng damdamin. Hindi lamang po yung damdamin po ni Biancy ang iyo pong sinasaktan, kundi yung mga damdamin ng mga taong nakapaligid, lalo na yung kanyang pamilya, yung mga sumusuporta, mga solidong sumusuporta po sa love team na EDSI, sila din po ay nasasaktan. Pero sa aking palagay, kalma-kalma lang po siguro itong mga solid EDSI supporters. Huwag na natin pong patulan siguro dahil alam ko, mga ilan-ilan lang naman po yung mga buzzer na ito. Mga ilan-ilan po yan, mas marami ang inyo pong bilang kumpara ng bilang doon sa mga may negatibong sinasabi po sa mag-love team. Okay? So hanggang dito na lamang po tayo mga Kalingap. Muli, tangkilikin po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rab, Kalingap Dan, Kuya Brooks Vlog, and Ruelo Malalag. At siyempre, pinapakiusapan kayo ng inyo pong lingkod na sana po inyo rin pong tangkilikin ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng pag-like, share, and subscribe. At tuloy, pindutin na rin po ang notification bell para sa susunod ay kayo pa rin po ay ang aking makakasama. Muli, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo and God bless everyone.